nagkaroon ng decrease ng probability this September, October, November. So dati it's more than 70%. So ngayon mga around 66%. Bumaba ang posibilidad na magsimula ang panahon ng La Nina sa susunod na buwan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ngayon, hindi pa bumababa ang sea surface temperature sa Pacific Ocean o ang lamig sa ibabaw ng dagat. Gayon din ang easterlies o ang hangin nang gagaling sa silangan ay mataas pa ang temperatura. Ang oceanic at atmospheric condition ang minomonitor ng PAGASA para ideklara ang panahon ng La Nina. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, ang pinakamataas na tsansa na magsimula ang La Nina ay sa buwan ng Oktubre. Posibleng magkaroon pa rin ng La Nina at least for October, November, December season. Kapag nagsimula ang La Nina sa Oktubre, posible namang maging dominant category ito hanggang sa first quarter ng 2025, kaya mararanasan pa rin ang malamig na temperatura. Ayon sa PAGASA, maaaring magdulot ng mas malalakas na mga bagyo ang La Nina. Posible itong magdulot ng malawakang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bagamat nakaranas na ang ilang mga lugar ng malaking pagbaha dahil sa pananalasa ng bagyong Karina, hindi pa rin maaalis ang posibilidad na may pumasok pang bagyo na mas malakas kaysa rito sa panahon ng La Nina o bago matapos ang taon. Ayon sa PAGASA, dapat magkaroon ng ibayong paghahanda ang publiko sa mga malalakas na bagyo, lalong-lalo na ang mga lugar sa silangang bahagi ng Luzon na madalas daanan ng bagyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.